Imbes na makahuli ng Pokemon, nanakawa ng isang lalaking 22 anyos na naglalaro ng Pokemon Go sa Malate, Maynila. Papasok na sana sa Donada Street ang biktima para manghuli ng Pokemon nang hablutin ng isang lalaki ang kanyang cellphone. Pinagsusuntok at pinagsisipapa ng suspect ang biktima. Mabilis na tumakas ang suspect na isa pa lang minor de edad. Nadakip siya kalaunan pero pinalaya dahil hindi na siya inireklamo ng biktima. Facebook friends, kinumpirma ng Department of Health na may measles outbreak sa Metro Manila. Ayon sa DOH, 169 cases ang naitala sa buong Metro Manila mula January 1 to 19. 745% po ang itinaas ng bilang ng mga kaso ng tigdas kumpara sa 20 cases na naitala noong parehong panahon noong 2018. Ayon pa sa DOH, 27 na ang patay sa tigdas mula January 1 to 19 nationwide, karamihan sa Metro Manila. Sabi ni Dr. Ruby Constantino ng DOH Disease Prevention and Control Bureau, dumami ang nagkatigdas dahil natatakot ang maraming magulang na pabakunahan ang kanilang anak matapos ang kontrobersya sa dengue vaccine na Dengvaxia. Kaya panawagan ng DOH sa mga magulang, pabakunahan nila ang kanilang mga anak. Isang batang 11 anyos ang muntik nang malunod sa Manila Bay. Base sa investigasyon, nag-swimming sa Manila Bay si Rian Soriano kasama ang kanyang mga kaibigan nang hindi alam ng kanyang ina. Nagulat na lang daw ang ina ni Rian nang malaman na muntik nang malunod ang anak at isinugod sa ospital. Dahil sa dami ng nainom na tubig ng bata, bumaba ang oxygen level niya sa katawan. Binabantayan din ng mga doktor ang posibleng impeksyon dahil marumi ang tubig galing sa Manila Bay. Sa ngayon, kinakailangan pa rin niya ng mechanical ventilator para makahinga ng maluwag. Nananawagan naman ng tulong pinansyal ang kanyang ina. Ayon kay DNR Secretary Roy Cimatu, babakura na ang Baywalk mula Manila Yacht Club hanggang US Embassy. Para yan sa pipe laying na bahagi ng Manila Bay Rehab. Inaasahang makakatulong din ang pagbabakod para mapigilan ang mga gustong maligo sa Manila Bay. Natuloy pa rin ang Bangsamoro Organic Law Plebiscite sa Lanao del Norte kanina sa kabila ng mga pagsabog kahapon sa mga bayan ng Kauswagan, Lala at Sultan Naga, Dimaporo. Wala namang nasaktan sa mga pagsabog. Ang Lanao del Norte Police meron ng persons of interest pero di nila pinangalanan kung sino. Sabi naman ni Lanao del Norte Governor Angging Dimaporo, ang Moro Islamic Liberation Front ang nakikita niyang nasa likod ng pagsabog para mapa-oo ang mga taga Lanao del Norte na isama ang 6 na bayan ng lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Itinanggi naman yan ni Attorney Nagib Sinarimbo, Deputy Secretary General ng United Bangsamoro Justice Party, ang political arm ng MILF. Nagka-plebisito rin sa 7 bayan sa Cotabato para naman pagbotohan kung isasama ang 67 barangays doon sa Bangsamoro Region. Sa Alyosan, isang nagpakilalang MILF member ang nahulihan ng baril sa labas ng polling precinct. Sabi ni Mokamad Sansawi, pang self-defense lang niya ang baril at wala siyang balak manggulo sa botohan. Binawi ang pagkakapasa ng House Bill 8909 sa third and final reading sa Kamara. Layo nitong amyendahan ang Dangerous Drugs Act para gawing pinakamataas na parusa ang death penalty sa mahuhulihan ng droga sa mga party at iba pang social gathering. Bukas, pag-uusapan ulit ang panukala sa ikalawang pagbasa. Sang-ayon ba kayo mga kapuso sa parusang kamatayan para sa drug possession? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.